Ding 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 ding. Ding ding ding. What's up, darlings? Your brightest star is back to bring you a fun-filled talk show with our favorite Filipino drag queens and artists. This is Brigading the Brand. This week, it's another episode, another riot episode dahil masaya na naman ang ating pag-uusapan with our very special guests. Last week, nung season 2, ang ating first episode, uploaded din sa YouTube. So kung hindi nyo napanood yung last week na live, kaka-upload lang natin yan today. So i-enjoy nyo yan. That's with Zimba Ding from the House of Ding. Yan. So yung mga hindi po nakakanood sa YouTube at nandito sa ating live ngayon, maraming salamat for coming tonight dito sa live. Maswerte kayo dahil napapanood nyo ang ating video ng uncut at interactive version ng interview nito. So please, i-follow nyo na po ako sa inyong mga account at i-share na itong live na ito para mas marami tayong mag-enjoy today. Let's go! At dahil nagustuhan nyo ang ating mga new games at pakulo last episode, expect na gagawin na natin siya buong season. So for this episode, if you drop a total of 20,000 Kumu coins, meron na kayong automatic pass to the studio katulad ng ating mga kasama today! Yung mga kasama natin today, ang gaganda ng mga lahat sila may kulay ang buhok, naka-makeup, naka-crop top, grabe, mga naka-boots. I love it! Hello sa inyo. Kumusta? Nag-enjoy ba kayo dyan? Enjoy sila. I love it. So mag-relax kayo dyan. I-enjoy natin to tonight dahil I'm sure this will be a fun and exciting episode. Dahil ang guest natin this week, syempre naman, hindi pwedeng basta-basta. It's been a very great week dahil kahapon, second episode ng Drag Race Philippines Season 3. So kailangan yung guest natin ngayon, pasabog din. Kung ang first episode nag-lip sync for the win, si Zimba Ding at si Kiana, ang ating naimbitahan is also a provincial queen. Here comes the pride from CGYYY, looking cap right in the eye, ang Miss Congeniality ng Season 2 at ang ating Beshi, Hannah Beshi! Wait lang, paano to? Welcome to the Brand Season 2, sis! Bumati ka naman sa ating mga viewers. Ay, hello mga viewers. Yun lang sinabi. Ay, hello sa mga viewers, ating 600,000 viewers na nanonood. Yes. Wala, may umuulan ng ano yan, Diamante? Diamond Shower. Hi, thank you, Supergirl Tien. I love you. Oh, thank you, Hala! Ano yan? Ano meaning yan? The Brand Season 2 hosted by Brigading. Aywan ko nagmulto. Akala ko ano lang ang nilagay lang dyan. Apparition yun. Oh Thank you, my Supergirl God! Tien. Pasabog ang gift. Congrats! How are you, sis? Kamusta? Ulitin mo nga. Okay. Ulitin daw natin yung intro natin. From CGYYY, ang Miss Congenial. Okay. How are you, Hannah Beshi? I feel great. Talaga? Yeah, like, I'm kind of jet lagged, but... Oh! Charot lang. Jet lag pa din? Naging ano siya. Anyways, okay lang ako and galing kaming DragCon, di ba? Parang 2 weeks ago, last week ago. Oo nga, last week ago, ano yun? Parang, nung nakaraan, galing kaming DragCon. Tapos, medyo alam mo yun, parang galing ka sa sobrang pagod, sobrang OA na, basta kapaguran. So, medyo nag-detach ako sa social media for a bit. Parang 3 araw. And parang... Wow, for a bit. Oo. Oo, 3 araw. Tapos parang masaya siya sa feeling. Tapos, ayun, masaya yung bumalik ka sa social media dito sa The Brand. Parang naalala ko na nag-guest ka sa isang Kumu show last year. Yes. Or last year. Kamusta naman? Anong masasabi mo na nasa bagong studio na tayo ngayon? Oo nga. Actually, sinabi ko kay Brigading, sabi ko, ay sis, magkikita tayo doon sa Keme, ganyan. Sa past location. Sabi niya, hindi sis, pasabog na ngayon. Tapos pagdating ko rito, pasabog na talaga! I love it!
Meron ng, medyo, merong maraming mga props dito. May mga hayop, may, charot. Pasabog sila ngayon, nag-level up sila. At saka i-best connect yung color natin sa buong Kumu brand. Siyempre, magpapabango ako sa Kumu. Gusto mo rin ng show? May gusto ko ng TV. Charot. Kanina nakwento mo sa akin bago ka pumunta dito is galing ka sa paglilipat. Kamusta? At kailan pa nagsimula tong paglipat mo ng bahay? Parang ako, diba, nung last time, kakalipat ko lang din ng ng new apartment sa San Juan. From Makati to San Juan. Ikaw, saan ka na lumilipat ngayon? Lumipat ako from Taguig. QC na kami ngayon. QC girls, man. QC girl. Tapos, actually malapit lang kami sa rampa. Alam mo na. Wala, share ko lang. Tapos, actually, ito kasing kwento din, bakit kami naglipat? Una, nag-end na yung contract. Wala, nag-end na yung contract ng renta. Pangalawa, kasi diba, yung sister ko na si Kiana, dito sa Manila. So, gusto namin na magkakasama-sama kami lahat ng mga sisters. So, ngayon, na siya, mas pinabongga na yung bahay namin. Kasi yung first na tinitirahan namin, lang siya, 2 bedrooms. So sobrang, di ba, I'm a big girl, tapos ang laki ng mga damit ko, syempre. So, as in, like, natutulog ako, dito yung damit. Ganon. Katabi mo yung mga costumes. Ganon na siya, ganong level na siya. So, ngayon, 4 stories. Ang taas na na. Grabe, may elevator yan. Meaning 4 na kwento. Una, nagmumultot. Charot. 4 stories siya. Tapos, yung isang attic, yun yung drag show. Drag studio namin. So para mag-share na kayo, magli-live together. Ilan kayo titira dyan? 6. Pwede kung yes, kung actually 6 kami. Naman. 4 na floor naman. Ba't kinatawa? Kasya naman yun. Tapos 6 kami kasama. Ito breakdown ko sa inyo para hindi kayo matawa. Sino yung 6 na yan? Jowa ko, best friend namin. Si Kiana, jowa ni Kiana. Tapos yung assistant ko. So, ayun, 6. Wala lang. Diba? Ang dami na bubuong mga family. So, isa ba to sa mga pinakamalalaking nangyaring pagbabago sa'yo since na naging Ru girl ka? Actually, malaking pagbabago siya pero may mas malaking pagbabago pa. Like ano to bukod dito? Kasi parang from CGY, nakwento mo rin kanina na bago pa mag-drag race, Manila girl ka na din talaga. Nag-move ka na dito. Hindi ako Manila girl. Ala, you're a star! Ano meaning yan? Hi, thank you, Super Girl. Thank you! Lutomin na nating diamonds. Anyways, hindi. Like, before pa ng drag race, Nagmamanila ka na. Nakatira na kami sa Manila. Okay. Like, for a year. Kasi, dito ako nag-work, like, Manila-based yung work ko before. So, hindi na bago sa akin yung mga, mga saranghe daw. Saranghe. Thank you. Thank you, Casey. Ayun, pero yun nga. And then, tapos, kaya parang hindi ako masyado nanibago nung sumali ako ng drag race na ang daming mga Manila girls. Na parang, okay, gets ko yung culture nila, gets ko yung mga humor nila. Kasi yun nga, sabi nga ni Kiana sa episode 1 ng Drag Race Philippines Diba, parang iba yung humor namin sa humor ng mga taga-Manila Queens. So, parang nagets ko na yung humor nila beforehand. So, parang hindi ako masyado nahirapang mag-adjust. Yes. Pero like, pero doon ka nag-prepare ng drag race sa CGYY. CGYY talaga. Kagaya ni Oro. Yun ba yung code? Yung CGYY? Yung CGYY. Ay, ito pala. Kwento ko sa inyo kasi ang dami na sabi, CGYY? Ba't ka CGYY? Bakit hindi CDOOO? Paano yun, besh? Looking camp in the OOO, ganun masasabihin ko. Anyways, ang kwento kasi nun, yung kaya siya CGYYY kasi, di ba, paulit-ulit ako sa uwi balik, Manila, CDO. Tapos nakakita ko lagi sa aeroplano, nakalagay lagi, CGY. Cagayan. Yun yung code niya sa aeroplano. Okay. Wala lang, yun lang siya. Tapos, ano ang tinapag-usapan natin? Sabi ko, doon ka nag-prepare sa Cagayan. Pero dito ka nag-move after Drag Race. Nung tinawagan ako na, oy, Hana Beshi, you got in, ganyan. Tapos sabi ko, pumunta ako ng CDO, doon ako nag-prepare kasi doon yung mga sisters ko. Like, kailangan ko ng support nila. Pwede ba ako shoutout sa kanila? Pwede mag-shoutout? Pwede, sige, shoutout. Shoutout sa mga sisters ko, sa Flafeya, kayong lahat. Di ko na kayo isa-isahin.
Hindi mo na isa-isa pero may inisa ka. Ay, hindi. House of Lafayette pala. So, group nga yun. Yes, group kami. Okay. So, si Kiana, member nung House of Lafayette. Hindi. Ay, clarify ko pala to kasi ang dami nagsasabi sa TikTok. Parang, Kiana is Hanabeshi Kineso, ganyan. Ito kasing kwento niya, si Kiana, sisters kami, pero same bar kami na nagpo-perform sa CDO. Ilang taon ka na? Ha? Random naman ang tanong. Hulaan mo feel mo? 29, 30? 26? Ay, 27? Ba't ka kinikilig? Mali nga ako ng hula. Ano ba ako? 26, 27? Wait lang. Grabe, ang bata mo pa Pa-calculate pala. nga, 1998 minus 2021. Ano? 26 nga. 26. 26 ako. Si Kiana, ilang taon na? 22 ata siya, 23. Bata pa pala si Kiana. Bagit si Kiana actually. So, ito na nga. Si Kiana, background lang to para magets ninyo. Si Kiana, drag sister ko siya from the same bar. Pero, it just happened na close siya sa house namin, close siya sa amin. Kasi sa bar namin, magkakaibigan naman kaming lahat. Pero may house kineso lang. So, sisterhood kineso. Tapos, ang nangyayari, doon kami nagiinuman sa bahay ni Kiana. Doon kami na minsan natutulog. So, kaya close namin siya. Kaya, close ko siya. Yun. Ever since ba, nakitaan mo na si Kiana ng potential na mag-drag race? Halo-halo! Thank you for the halo-halo! Thank you for the halo-halo! Yes! Oh, hey! Pinagbigay. Wala lang kasi sayang naman yung Thank you, Vag Queen. Anyways. Ay, Vag Queen, Ito, ang kwento kasi niyan kay Kiana kung bakit, nakitaan ko siya ng potential mag-drag race. Kasi, hindi naman nakitaan ng potential mag-drag race. Nakitaan ko siya ng potential na maging magaling na drag queen. Pero ikaw ba nag-discover sa kanya? Hindi naman. Parang nagsimula, before kasi ito kasi background yan, sa CDO, kami ng jowa ko, nagpo-produce kami ng shows. Oo, kami yung first na naghalungkat sa mga bar, ganon. So, nakapag-show kami. Tapos it just came nung Halloween, nagpa-drag contest kami. Tapos sumali si Bakla. At saka hindi pa siya nagbayad ng registration fee. Registration fee. Oo. Alam mo sabi ni Kiana sa amin, sobrang kapal ng mukha niya. Yung registration fee, kaltas nilang sa premyo ko. Alam niya mananalo siya, te. So, kung mo, bayad ko, te. So, nabayad nga siya. Tapos, nung nag-perform siya, nakitaan ko, oh my God, ang galing niya. Hindi na siya splittera. Parang, meron siyang musicality, gano'n. Nakita ko lang yun sa Twitter. Yung musicality. Yung musicality na word. Ginamit ko lang ngayon. Tapos nakitaan ko siya ng, yung galing, kasi may gano'n talaga, yung parang star power yung tao, di ba? Yeah. Yung parang, mukha siyang star. Gano'n. Yung parang, oh my God, star power, may star quality siya. So, yun ang inano ko sa kanya. Then after that, nung nanalo siya, every show namin, kasama siya sa mga shows namin. And then, naging fan favorite siya sa mga show. Ayun. Yun lang. Oo. Okay, nung ngayon naging part siya ng season 3, ay! May patalong si Tinuro Claire. talaga. Hello. Si Brigiting naman. Anong first impression mo sa season 3 bukod kay Kiana? First impression sa season 3, yung mga, first of all, ang dami nilang bata. True, yung batch nila, puro mga... Oo, kasi sa amin, ang dami matatandaan dun si Bernie. Oo, totoo naman. Parang pang ibang, basta, for all ages yung atake. Ngayon, yung parang sa season 3, Gen Z and Tita Baby. Gen Z versus Tita Baby. Yun yung nangyari. Yun yung una napansin ko. Tapos, nakita ko sa kanila, sobrang ang dami nilang mga refreshing na atake sa drag. True. Yes, first off, ang special mention, si Yudi Pota. Yes. Like, iba yung atake niya sa drag yung parang, ay, hindi ko pa ito nakita before. Ganon. Tapos, pangalawa, si Zimbading. Sobrang refreshing makakita ng drag queen na sobrang religyoso. Di ba yung parang, Lord, amen, amen, amen! Alam mo, hindi na nga lang drag queen na relihiyoso, nang baklang relihiyoso. Actually, oo. Di ba, sa industry natin or sa mga lagi nating kasama, parang medyo bihira na tayo makakita or makasama ng relihiyoso. Tapos drag queen pa. Oo. Tapos nasa drag race pa. So, sobrang wild no experience. Oo, kaya nga sobrang wait lang, nadigay ako. Nadigay ako. Kasi medyo ang dami ko nainom. Anyways, parang
si Zimba kasi parang, basta yung parang, nakakita ko sa kanya, nakakatawa siya na nakaka-touch. Kasi, hindi siya nahihiyang, oo, religyoso ako. Like, I'm devout, Christian, but I can be a drag queen. Yeah. Like, yun ang totoong, like, challenging the societal norms. Yeah. 'Di ba? Kasi, ang dami kasi nagsasabi na, ay, kung religyosa ka, bawal ka maging ganito. 'Di ba? Pero Zimba Ding prove it to us na pwede kang maging ganun. Yeah. Pwede ka maging religyoso but still creative and gay. So it's True. possible. Pushing And- boundaries. And not just gay, but unapologetically gay. At saka ang authentic. Ang Oo, authentic niya. actually. Kasi bolo kayo dyan kahit na mandiri kayo sa akin for being Oo. Sabi, church si Zimba girl. yung parang, bala kayo mandiri kayo sa akin, basta magdadasal ako. Early Early favorites. Oo, so Early favorites for me, first is, aside kay Kiana, kasi sister ko siya, Tita Baby. Yeah. Like, si Tita Baby, like, ever since talaga, sinasabi ko sa kanya na ang talino ng drag niya. Like, sobrang ganda ng characterization. Tas very true to her brand lagi. Ganon. Fully realized. Yes, fully realized kahit saan, kahit anumang gawin niya, tita talaga siya. At saka very relatable kasi lahat Oo. tayo may tita sa life. Kahit Totoo, hindi mo totoo totoo. kadugo, basta tita ng kaibigan mo, tita mo na rin, Oo. di ba? So, Tsaka parang lahat tayo may tita baby. Totoo. Oo, Di ba may true. parang, tayong lahat may tita na baby yung pangalan. Oo. Oo. So bukod kay Tita Baby, Kiana, Tita Baby, sino pa ang mga early favorites mo? Or Sino pa ba? nakikita mong sobrang nagdo-do well in the competition that Oh. feeling mo aabot sa top 4? Feel ko aabot sa top 4. Like, maybe it's because I have an expectation to her, si Maxi. Yes, kasi may edge kasi si Maxi amongst the other girls. Kasi Maxi, meron siyang experience with TV competitions. So alam niya kung ano yung feeling compared to the other girls na parang bago lang kami dito. Yeah. So meron akong expectation kay Maxi. Ayun. And then kaya Tita Baby, then Zimba. Kinilig ka naman. Sinasabi ko kasi dito ka. Ay, ako din. I think Zimba will go far with that first episode alone. Grabe, ang ganda ng pinakita niya. Well, last episode, yesterday, napanood mo na? Episode 2. Episode 2. Yung Episode 2 is the sustainable. Sa tingin mo, dun sa buong challenge, Maxi Challenge at saka dun sa runway, sino sa yung panalo for you? Do you agree with Mick Chanel being winner? For me, like, I'm happy that Mick Chanel won. Pero I am still a Kiana apologist. Kasi ang ganda ng runway niya for me. And then, stand out for me yung design challenge na nagawa niya. Kasi, nasabi niyo na to eh. Yeah. Talaga ng baklang yan. Kwento ko na din sa Edyo. Oh. Kasi, sinabi nito like yesterday sa viewing party. Ito kasi kwento niya. Anong kwento niyan? Sige. Di ba nag-prepare kami for Drag Race? Tapos, andun kami sa bahay. Sabi ko, Boklo, tulungan mo naman. Ako sabi tulungan mo nga ako. Ano may magandang concept for DragCon? Sabi ko. So ako andun lang siya sa gilid. Sabi ko, gumagano'n siya. Tapos ako, alam ko na. So may ako nagtanong, so ako din nakaisip. So, alam ko na, what if balikbayan box? Like, from CDO to US. Ganon, to US. Yes, okay. So sabi niya, maganda yan. Ganon. Tapos diba andun kami sa Drag Race, like, nagsastyle kami for Jiggly. Tapos nung lumabas siya, na nakaganon, from CDO to Manila, medyo nainis ako sa kanya. Ninakaw na yung concept. Ganon siya. So, like, it was originally for my DragCon. And then, kaya nag-adjust na lang ako sa kanya kasi gusto ko i-give sa kanya yung spotlight Moment, na yon. Kasi, pero ang ganda rin ng execution niya. actually, I love it. hindi ako nagalit kasi maganda yung execution niya. Magagalit ako noon kung pangit. Sayang yung idea. Sinayang niya yung idea. Pero totoo, actually, ang ganda nung yung idea niya na gusto niya mag-stand out kahit na bland or nude like, yung look niya. Like, gusto niya na kahit neutrals yung look. Kasi tama nga naman siya, may point naman siya. Kasi yung lahat ng looks doon is more very colorful. Yeah. Yes. Tapos, ang napansin ko din, like, it's a night of 1,000 fringe. Yeah, kasi yun yung pinakamadali. Pag meron kang retaso, Totoo naman din. basahan, Like, yun yung gagamitin mo. I can't blame the girls kasi when you're given 4 hours to design
and create your own outfit, sobrang hirap nun. Yeah. 'Di ba? Nung time mo ba nahirapan ka? 4 hours din ba sa inyo? 4 hours lang din. Oo, nahirapan ka ba nun? Medyo nahirapan ako nung una yung sa flowers. Kasi ang hirap i-control ng flowers, 'di ba? Mga stems pag bali na, lanta na or nakayuko na yung bulaklak. Tapos nung sa yung sa pangalawa ko mas nag-enjoy. Kasi colorful and Tsaka ang hirap nun kasi like when you design, iisipin mo pa pag-aaral mo pa ng very light yung material. Si parang yung gamit na ano bang magagawa ko? May ganun 'di ba? Tapos at saka kung paano mo isusuot. Oo, ang dami niyang kailangan i-consider. Paano mo huhubarin? Oo. Paano mo ipang-lip sync in case na bottom ka? Diba? Ayun siya. So parang medyo mahirap siya. Like sana sa susunod na mga seasons, bigyan sila na like medyo mahabang time. Pero sa kagabi, sa buong episode, I think deserve ni Mix yung pagkapanalo niya. Ang ganda ng mukha. I love Mix's face last night. Katabi ko yung TV sa viewing party. Sabi ko, grabe, ang ganda ng mukha ni Mix Chanel. And gusto ko yung ginawa niyang storyline. Kasi mahirap yun eh. Di ba? Paano mo i-connect tong gawa ko ngayon dun sa una mong look. So, props to Mix Chanel for doing that. Agree ako dun sa sinabi ni Raho na she's own, like nag-iisip siya na queen. She's a smart thinking queen. Wala nakapag-isip nun eh, na parang, what if i-connect ko yung sari-sari store look ko sa design challenge look ko. So parang props to her for that. I love that. Well, what about the lip sync for your life? Anong masasabi mo sa naging performance ni Angel and Tita Baby for being in the bottom 2? First of all, like I'm very happy na like so far ang daming Filipino songs. Yes! Na sobrang ganda. OPM! Oo, and it's been a very long, like pangarap ko na talaga siyang what if magkaroon ng Nosy Balasi sa TV. Kasi hindi ko siya na-imagine. okay. In fairness pero like, pero bongga. Hindi, pero bongga. Ako naman to eh. Hindi, kaya nga, bongga. Oo nga. Kasi bet ko yung Nosy Balasi ever since. Inibiyasa mo yan? Oo, sa CDO. Nagawa mo na yun sa Manila? Hindi. Oh my God, gawin mo. Sige na nga. Pag ayoko gawin kasi nakita ko yung performance ni Tita Baby nung ang galing niya te. Oo, tsaka anyway, speaking of the lip sync sa Drag Race. Like bet ko naman in fairness, hindi naman ako wala akong right magkineso kasi ang pangit ng lip sync ko nung Hindi. Opinion mo lang naman to. Parang umabot na naman tayo sa time of our lives na lahat tayo may opinion kung anong nangyari sa Drag Race and it's valid. Kasi opinion mo lang naman. Wow, pot-steerer ka talaga. Oo. Diba? I mean, ibalik na natin yan. Pot-steerer! Sabi dito ano opinion mo? Hindi, sige. Ito I'm na lang. just steering. Okay, sige. Ikaw na lang. Sino sa tingin mo yung nanalo sa lip sync battle? Kung may kailangang matanggal. Sige. I mean, friends naman natin sila. Opinion lang natin to. For sure sila din, nung time natin, may opinion din sila. Sige, pag medyo na-offend kayo, anohin niyo si Brigiding. Si Brigiding kasi. Diba? Okay lang yun. Sige na. For me, like, mas bet ko si Angel sa lip sync. Okay. Kasi like may highs and lows siya. And then for Tita Baby, mas may characterization siya sa lip sync pero medyo naging one note siya for me. Like ang haba nung time na nag-i-air guitar siya. Like she could have done Ginigitara niya yung so parang pwede niyo yung i-cut and then Tita Baby sorry si Brigiding to. Pero grabe yung yung episode na yun. Grabe yung drama. Paandar ang Drag Race Philippines for giving us all the drama, the highs and the lows, the celebration and all that. Parang ang Drag Race Philippines, parang gusto nila teleserye vibes. Yun yung atake nila this season. Alam mo, natuto nila, na-master na nila yung storytelling. From season 1 to season 2, todo na talaga sa season 3. Like so far for me, like second episode, like ng Drag Race Philippines season 3, like parang tama nga yung sinasabi sa trailer na this is the best season yet. Yeah. Diba? Hindi, tsaka talagang lahat ng queen's personality, attitude, charisma. Payag ka nun na sila yung best season? Hindi.
Hindi, best season sila ngayon. Wala naman silang kasabay. Totoo. Pero nung season, papayag ka? Payag ako. Okay, sa'yo nang galing yan. Oy, hindi ako papayag. Pag-usapan natin yung yung moment ni Maxi at saka ni Angel. I love. May kapatid ka? Meron. Kamusta yung relationship nyo? Kamusta? Hindi, a random question lang. Kamusta kayo ng mga kapatid mo? Actually, like, very lang siya, very typical na sibling relationship na nung bata kayo, nagbabangayan kayo sa sabunutan. Tapos ngayon medyo close na kayo. Di ba? Ha? Kasi may pera na ako. Kasi superstar ka na. Hello. Ay, wala. Kuya tawag siya sa akin na, Kuya pa, Gcash naman ng load. Gano'n. Maganon kasi siya. Pero mas na-appreciate ko sila ngayon compared ng mga bata kami. Kasi nakikita nila yung, like, for example, mas tanggap nila na, ay, may jowa akong lalaki. Ganon. Mas, dahil sa Drag Race Philippines, nung na-air siya, nakita nila yung, like, kung ano yung mundo ko, ganon. And, ito pa ang sobrang cute. Yung kapatid ko, pag nag-show kami sa CDO, ginagawa ko siyang ticket person. I love it. Supportive. Sige na, ticket person ka, 500 babayad ko sa'yo. Hindi kasi I think through Drag Race Philippines, mas napapanood tayo ng mga kapatid natin, mga family members natin, and everyone in the Philippines around the world. Kung sino talaga tayo, that we're beautiful, we're happy people, walang mali sa ginagawa natin. Yes, totoo. Mas tinatanggap nila tayo. Actually, like, ang nakaka-cute din, hindi lang siya pinapakita na we're just playing dress up. Yeah, diba? Nakakita nila yung yes, nakakita din nila yung nakakita din. Kasi may lumabas. Nila? Kasi may lumalabas na one na ay! Oh my God! Sino ba ito si Batch Queen? Parang kamukha mo, AJ. Ikaw ba yan? Sarap. Mag-lechon tayo tonight. Gusto mo? Pwede din. Basta libre mo. Sige, hanap tayo ng lechon. Okay pa naman. Ay, pa-refill din na po ako. Well then, I think yung moment ni Maxi at saka ni Angel last night was something na we needed to happen on Drag Race Philippines. Grabe yung love and support ni Maxi kay Angel. Tapos to share the light to your kapatid. Parang, kasi ang dami na sa ating mga Pilipino, for sure, yung ginagawa yan yung parang magpaparaya tayo, magtatrabaho sa abroad, or gagawa tayo ng mga bagay para sa mga kapatid natin. Magandang pinakita siya sa Drag Race Philippines na, di ba, there's love between drag artists and the family. What's unique with Filipino sibling ship? Sibling relationship. Actually, nakita na kasi nila, like, I don't know, sa Pilipinas ko na kasi nakikita yung willing kang paraya para sa kapatid mo. Kasi, like, wala lang kung, like, call me ignorant kung mali yung sinasabi ko. Like, kasi sa ibang bansa na nakikita ko, yung parang sa TV ko lang nakikita naman, na, like, okay, kung kapatid kita, bahala ka sa buhay mo. Like, okay, dun ka na sa ibang lugar. Sa Pilipinas kasi, yung, uy, kapatid kita, dito ka sa bahay ko tumira. May ganun di ba tayo? Papag-aaralin kita, ganon. So parang, napakita nila Angel and Maxi yon in a very short amount of time na sobrang nakakaiyak. Teleserye vibes. I love it. Drama is real sa season 3. Thank you so much, Hanabeshi. At dahil dyan, maglaro muna tayo. Oh my God, ano laro? Okay. I'm sure gusto-gusto na ng mga nanonood sa atin sa live stream. We have almost 1,000 viewers. Oh my God, 1,000. Ay, almost lang pala. Na maglaro tayo dahil meron silang matatanggap na instant shout out at bragging rights. Hoy, ang bragging rights. Pwede mo siya ipag-brag. Ay, sorry. Hello! Thank you sa crowd! Ay, thank you, Ane. May pa-corona si Ney. Uy, batiin natin ang dami nating friends dito. Si Azecor, si Chelsea, si si Zimon B. Ay, ayun pala si Zimon B. Si Chen, si Kiona, Ate Lia, and, si Julia. Yes. Ayun mo, sigaw-sigaw naman kayo! Hello! Yes, I love it! Zaranghe. Okay, game. Ang first game natin ay tatawagin natin Ready, Set, Reveal. For our first game, we are going to play Hanabeshi and I reenact scenes from Drag Race Season 1 to 3. Paunahan lang tayo sa comment section na makahula kung sinong queen ang nagsabi ng mga linyang ito.
So, acting galing to. Actingan tayo. Sige. Oy, ang ganda ng acting challenge mo nung episode nyo. Ay, gusto, actually, pangarap ko maging artista dati. Talaga? Oo, wala. Share ko lang din. Well, parang artista ka naman na talaga ngayon, girl. Pero gusto ko mag-acting sa mga MMK, gano'n. Parang, ba't ba ako ina-appeal? Gano'n. Ate, magkapatid tayo, ate. Laging ape, no? Laging inaape. Agwa mo, wag mo naman akong inaapi, agwa. Ano yung Mara Clara, yung, ang demonyo, wala naman talaga sa impyerno, nandito. Asan yung demonyo? Andito, nakakulay pink. Di ba gano'n, ano ba yung Flor de Luna? May mga ganong keme. Okay, game, let's do this. Guys, hulaan ninyo, ha? Last week, si Zimba, nire-enact niya yung ang dami ka nang iniisip, tumatagdag ka pa. Oh my God! Nire-enact niya yun! Grabe, ang daming nakahula. Oh well, it just means na iconic yung moment na yun. Oo. Okay, game. Ngayon, bigyan natin sila ng isang pangmalakasang aktingan from Hana Beshi. Go. Round 1. Anong... Ito yung camera ko. Tapos, saan yung script? Saan yung script? Lasing to. Ay, lasing yung atake. Actually, nakalimutan ko na siya. So, i-inventohin ko na lang. Pwede. Shake ka. Okay, ito yung lasing, di ba? Shake ka na sa top, pero ang pes mo pa na sa kwadra. Ha! Pero sa look mong to, ilayo mo kami sa kwadra. Tas may pilay siya. Wala siyang pilay nung may pilay na nga pala siya. Viñas de la. Yes! Sabi ni Claire. Bakit ba kasi sinabi ko may pilay? So, nahulaan nyo tuloy. Okay, Brigading. Ako yung director, ha. Saan yung camera mo ito? Brigading. 1. Ay, ano sinasabi na? Ng director? Bakit sa akin? 1, 2, 3. Ano yung sayaw? Okay. Brigading. Lights. Camera. Action. Oy, ano tong sinasabi mo? Nagpaalam ako sa'yo, di ba? Yes or no? See? Di ka makasagot? You're a liar, bitch! Oh! Memorize niya. Sino yan? Wait lang. Girl, wag mo kaming niluluto dito. Niluluto? Sino sumagot? Oh! May nakasagot oh! Ang daming sumasagot na nalampasan na. May nakasagot, cultivating kat-kat. Oy! Ang sabi, cultivating kat-kat. May word bang cultivating? Ito, cultivate. From the root word cultivate. Cultivating kat-kat. Alex Zell, thank you. Congratulations. Thank you, Alex Zell. Last one. Okay, go, Hana Beshi. Okay, in 3, 2, 1, action! Let's camera action. She's doing the most. Love that for her, not for me though. Hey. Sina? Ano daw? Sino nakahula? Nalalagpasan na. Nalalagpasan. Ay, sorry. Ano? Sino nakahula? Anong pangal? Congratulations, Ogatsi! Ipagyabang mo yan. Meron kang shout out! At bragging rights. Wait lang, i-shot. Wait, okay. Ngayon, mag-proceed naman tayo sa isa pang favorite segment ng ating show. It's called Say Moi. Simple lang ang mechanics. We will flash videos or photos about your life and anything that has something to do with you. Tapos, bibigyan mo lang kami kung anong appliance ba yung bagay na mag-best describe nung video, photo, or nung moment na nangyayari. Oh my God. So parang may picture, tas ano lang yung feel ko na appliance? Oo, parang ano yan, ganyan. Sige. Okay, game. Sige. Game. Hana Beshi, say mo. Say mo. For me, it's... Ano yan?
Ano appliance Anong yan? appliance for me? Laptop. Laptop Laptop bakit? kasi in-edit ko yan sa laptop. Oo nga, bilang graphic artist. Graphic artist. Ay, palitan ko na lang. Ano lang? Like, kasi may inis ako sa kanya, vacuum. Vacuum, bakit? Gusto ko siyang sigupin. Vacuum. Talunin natin ang Marina Summers na yan. Dapat yung pagwala pa akong ginagawa, pagsampa ko pa lang on stage, standing ovation agad. Diyan pa nagsimula Ay, yan? mali! Last na lang napalit, stand fan. Stand fan. For the standing ovation. Oo. Ito Ano kasi, nangyari yan? ito kasi yan. Nakakainis. Bakit? Naglulungkot-lungkutan ako. Kasi guys, para magalit sila kay Marina. Oo. Hindi, sa char lang. Ano, kasi Marina kasi, di ba may viewing party siya, like Marina versus the World. Hulo, si Bokla, hindi ako sinali sa poster. Pero nandun yung pangalan mo. Ano yung pangalan ko sa baba? Actually, nung una, sinare ko pa siya. Tapos hindi ko siya napansin. Nasabi lang nung kasama ko sa bahay, uy, wala ka sa poster, bakla. Wala yung picture mo sa poster. I love So, ang it. ginawa ko, edit ko siya, binura ko yung mukha niya, nilagay ko yung pangalan ko malaki. Oo. Ganon. Tapos, basta binura ko siya na wala siya, pinalitan ko yung sarili ko. Tapos, ayan na. Gusto niya yan? Wala lang. Wait, nabigyan ka ba ng wig dun sa hinihingi mong wig? Ay, oo nga. Kasi may issue nun, di ba? Na parang nangingi ako sa kanya ng wig. Kasi, Sa parang isang live. oo, sa stopover niya kasi, binabash niya yung wig ko sa Drag Race. Oo. Tapos, Anong episode? Sa akin parang yata. ikaw ata kasama niya. Sa episode kinala niya, sabi niya, that wig is so crusty. Oo, gumaganon-ganon si Kailangan Bakla. niya mag-human hair. I mean, hindi naman ako nagagalit, pero natatawa na lang ako. Sabi ko, nag-live ako. Nun, ang dami nagko-comment, uy, ano, ang daming kineso, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, Marina, ang dami mo na sinasabi sa akin, bigyan mo na lang ako ng wig. Tapos alam mo, binigay niya sa akin na wig, yung pang-clown. Nung sabi niya, sobrang excited pa siya sabihin, Hana, may ibibigay ako sa'yo mamaya. Ganun siya ako, oh, thank you sis. Nag-expect ka, no? Kala mo human hair. Actually, expect ako kasi sabi niya, in-effortan namin to kagabi, ganyan. So, nasa isip ko, ay, si Marina yung tumahi ng wig. Taray. So, nung sinabi niya, na-expect ako, kasi mayaman si Marina, so may ano siya mga gumano. Tapos, nung binigay niya sa akin, clown wig long. Nasuot mo? Oo! Actually, nung second set nun, sinuot ko na agad yung wig. Try ko sa free wig. Well, thank you. Yes. How do you feel about Marina's success sa global scene? Oo. Grabe. Uy, kanina nag-post siya na parang meron siyang shows na hindi magagawa due to health reasons. Marina, wherever you are, sana okay ka, healthy. Please, i-prioritize mo yung health mo. Anong masahe mo kay Pagaling Marina ka. for being the representation of Filipino drag in Eto, the may world? kwento na naman ako. Ang dami kong Ano kwento. yan? Kasi ito talaga, like ever since before the pandemic, fan na fan ako ni Marina. Talaga. Sorry pero... Okay na. Ano ba? Okay lang yun. Sorry lang ako kasi fan din ako ni Brigitte. Before the pandemic talaga, fan na fan ako ni Marina. Si Okay. Marina yung unang drag queen na napanood ko live. Talaga. Like, ganun That's yung fine. impact niya sa akin. Okay lang yun. Naiyak tuloy ako, char lang. Hindi. Okay lang yun. Si Brigading din niya, char. Hindi, si Marina ang first drag queen na napanood ko na live. Tapos, alam mo kung paano ko siya napanood ng live. Sabi ko, hi Marina, I'm a big fan. Like, nasa Nectar ka ba today? I wanna watch you live. Gumanon ako. Tapos sabi niya, yes. Tapos sabi ko, like, can I say hi to you? Sabi ko, sige, mag-say hi ka lang. Tapos nag-say hi ako sa nung chikahan kami. And then, after no, like, sobrang follower niya na ako. Tapos, like, yung nanay ko kasi, pwede magbanggit ng mga brands Oo dito. naman. Oo naman. Oh, Kasi yung nanay ko kasi Avon Dealer. Ay, ang cute. Tapos, di ba si Marina na nakabrief siya? For Avon. Yes. nasabi ko, Limitless. Kala, oh my God. Si Marina, pinicturean ko pa yon. Tapos sinend ko kay Marina. Saka, Marina, congrats. Ganun ako sobrang fan ni Marina dati. As in, like, Marina girl. Tapos, ganun ka magtrato ng fan. Bibigyan mo na ng mga clown wig. Ha? Alam mo, sa yaman ni Marina ngayon, for sure, kayang-kaya ka nang bigyan ng mas mahal na wig. O sige, pwede bang Pero manawagan? clown wig pa rin, mas mahal lang. Pwede ako manawagan? Go. Okay. For sure, mapapanood niya to. Wait, internalize muna.
Hi po, Marina. Kasi ang tagal-tagal ko ng fan mo. Sana mabigyan mo ako ng wig na maganda, hindi yung pangpayaso. Ay, payaso. Sa look mo ngayon talagang naghahanap ka ng magandang wig hindi Yeah. payaso Gusto ko yung Marina request ko na lang. Ay, wait lang. Marina request ko na lang balayage, Ay. tricolor na may blonde highlights, and human hair. Work. Yes. Oy, itag niyo si Marina. Sana mapakinggan Tag niyo si to, Marina, diba? i-post ito sa Facebook, sa YouTube, at kung saan-saan. Tapos itag-tag niyo siya sa Kumu ngayon. Itagtag. Tagtagin. Okay, Yes. let's go on to our next photo. Anong photo? Say mo o video. Arizona brand Rubicon and Hanabish. Tonight, we will have a three-way lips. Itong tatlo yung sa Arizona, si Obi tsaka si Hana. Sila laging tatlo magkakasama. Sila pa nga yung tatlong magti-three-way ng lip sync. Three queens stand before you. This is your last chance to impress me. And sing Nakita ko. from elimination. Ayun. Smile. Actually, nakakalungkot yun. Ano ba yung nakakalungkot na appliances? Ano bang nakakalungkot Sad na ref. appliances? Nakakalungkot na ref, sad ref. Ref na walang laman. Nakakalungkot yun. Sige yan. Yun na appliance ko, ref na walang laman. Bakit for ref me. na walang laman? Kasi like nung time na, ito kasi kwento na naman. Hashtag ito na naman ang kwento. Ang kwento niyan, like, before that, parang nalulungkot na ako for me kasi feel ko matatanggal na talaga ako. May ganun akong expectation na feel ko, ay, ako na to. Ganun. Kasi nung Drag Race, sobrang wala akong kumpiyansa sa sarili ko. Totoo. So parang, nung time na yan, okay, matatanggal na ako. Tapos, nagpakalasing ako. Nung episode na yan. Oo, nung antak. Sabi ko, party-party tayo kasi tatanggal na ako. Yay! Ganun. Di ba kung feeling mo matatanggal ka, enjoyin mo na lang. Ito Enjoy mo ko na lang. siya. Yeah, natanggal na ako. Inom, top 4 kayo. Congrats. Ganon. Tapos, actually, in-expect namin ni Ari na kami matatanggal. So, naglasing kami dalawa. Tapos parang kinutsa pa namin yung mga damit ng isa't isa. Yung parang, this outfit, girl! Ganon kami. Ang pangit, girl. Ganon pa kami. Wala. Like, backstage. Ang pangit ang outfit mo, Ganon kami. Tawa-tawanan kami. Like, the stoning in that outfit. Ganyan. So, parang, like, tapos sobrang lasing namin. Before kami sumalang sa runway, nakatingala kami sa Star Stay. Kasi may holding area. So, ang ganda ng mga stars. As in, yun lang naaalala ko ng gabing yun. And then nung nag-lip sync kami, like that moment, wala lang, gano'n lang ako kasi Yung doble cara, yung Oo. dati-dati. kasi like feel ko Dati. dati. Anong title ng kanta? Dati. Dati lang pala. Oh, Ganda ng bakit? kantang yan. Actually. Anong feeling while lip syncing against your closest friends dun sa season? Syempre malungkot pero that time ako si Maxi na I was willing to bigay sa kanila as in. Bakit? Pagod na ako. Like, I don't know, parang may certain feel of defeat ako nung time na yun na parang, okay, like, feel ko, hindi to para sa akin, like, ngayon. So, parang bibigay ko muna sa kanila. Kaya, nung nag-lip sync ako, nag-enjoy lang ako. And then, kung nakita niyo naman dun sa pinakahuling part na nagtalon-talunan lang kami. Kasi, wala, parang wala na ako sa competition mindset nung time na yon. Yung parang, gusto ko nang umuwi, gusto ko na lang magbigay sa kanila. Like, sobrang defeated yung feeling ko. Pero paano kayo naging close, tatlo? Ay, pwede ba itong sabihin? Hindi kasi like kami, Divine Divas, before Drag Race, magkakaibigan na kami. Pero kayo, were you like friends before Drag Race? Paano kayo naging close doon? Nagtulungan ba kayo? Or na-feel nyo lang na, ay, magkakamukha tayo. Gumawa tayo ng grupo. Ito kasi yan, si Ovi tsaka ako, magkakilala na kami before Drag Race pa. Kasi naging kalandian ko siya. Okay lang yan. Nakwento ko na yan before sa Kumu din. I love it. Ang naging kalandian ko siya, like, sobrang yun yung
mga 16 years old ka pa na, landin ko lahat. So nilandi ko si OV. Na parang, bakit ako parang nagsisisi? Parang ganyan yung feel. Nilandi ko si OV, like, tapos ginost ko siya. And then, parang kinalimutan ko na lang yon kasi parang, kadiri, gano'n yung feeling. Tapos, after nun, parang, di ba nag-zoom Kineso dati nung pandemic? Sumasali-sali ako ng mga Zoom show, gano'n. Tapos, doon ko siya nakilala. And then, si Arizona, ito nakakatawan yan. Sabi ko, sis, anong totoong pangalan mo? Gano'n ko siya. Drag Race na. Ano totoong pangalan? Sabi niya, ito pangalan ko, ganyan. Tapos sabi ko, oh my God, friend pa sa Facebook dati pa. Sabi ko, ay, ko naka-Adel, diba? So, ako yun. Oh my God, Facebook friends tayo. So, ayun, parang after nun, naging close kami dahil sa Yossi din. Pala mga bisyo nga dito. Kasi, tapos kami kasi yung mga pag may breaks, ganon, pag stress breaks, ganon, nagchika-chikahan kami tatlo lagi. Tapos dati siya, laging ganon, yun yung nangyari. Usually ganon talaga may mga nabubuong friendship dyan sa mga relaxing moments. Si Gigi Era and Minty Fresh are close. Dahil din sila yung mga magkakayosi ng season namin. Sila totoo din yan. Lalo kung sobrang pressured ka, talagang hahanap ka ng someone na makakachikahan mo habang nagpapahinga. Yun yung atake nung time na yon. So parang kaya kami nag-click agad. And then after Drag Race, bumuo kayo ng grupo na BBC. Kasi gusto namin kalaban ng Divine Divas. Kamusta yung reception ng tao doon sa BBC? Actually, like, nakakatawa lang. Like, yung mga tao kasi, like, hindi nila kami tinitake seriously. Like, hindi kasi namin in-expect na maging trio-trio kami. Like, hindi siya in-expect na gano'n. Tapos parang nabigla lang kami, trio tayo. Sigawa tayong pangalan. Uy, pero ang ang dami pa namin mga pangalan, Barbie Girls, gano'n. Kasi nag-iisip kami, ano pangalan natin kung naging trio tayo? Barbie Girls. Ang dami, 3 bibi. Yung mga sobrang kakornihan. Tapos parang BBC na nga lang para Beshi Brandy Kant, gano'n. Pero ang cute nung BBC na na branding ninyong tatlo. Totoo. Kapag binubok mas magandang Hoy! Gusto niyo ba ng ulit? Divine versus BBC again? Hoy, ang ganda kasi pag binuk sila ng trio, buo talaga, masaya, talagang nakakaloka. Pare-parehas kayo mga kwela, makukulit. Kasi yun yung feel ko, for example, lahat ng kabaliktaran ng Divine kami. Kung kayo sabay-sabay kami, hindi. Ayoko na iniisipan ako ng masama ng mga tao at saka ng mga queens. Lagi na lang ganyan. Di mabait si Brigide. Wala, natawa sila lahat. Yay! So, ilan? Oy, char lang to ha. So, 153 nag-iisip ng masama sa'yo. Char lang, mabait si Brigiding, guys. Hindi, I love BBC. Kahit tanong mo yan sa inyo. Ito pala sasabihin ko sa kanila para ma-redeem ko yung sinabi ko. Like, alam niyo ba guys, nung first time ko na-meet si Brigiding, show nun ng Divine, nung watch party. Tapos, wait lang. Stars ka na gold. Yes, alala mo pa. Tapos, na-intimidate ako, may kasama ko yung Divine. Tapos parang sila yung sila yung mga isa sa mga rurok ng mga Kineso nun eh. Kami nun eh, di ba? Kasi kasama ko yung Divine yung mga average girls. Oo. Mga carry-carry lang ng mga performers. Tama. Tapos, actually, nung nakita ko si Brigiding, ang bait niya sa akin. Sabi, ang ganda ng makeup mo, no? Kanina sa ganyan. Sabi ko, oo, thank you. Tapos, nung pag-uwi namin, Nag-agree lang siya. Ang haba, no? Ang dami na sinabi sa akin. Ang bait niya. Tapos, pag-uwi ko, ang una kong chinat siya, sabi ko, hi Briggs, thank you kasi ang bait mo sa akin today. Totoo nga kasi, nag-expect ako na maldita sila. Yung mga device, sabi ko, akala ko parang, season 2. Akala ko gagaroon nila ako, tapos ang bait ni Brigading sa akin. As in. Diba? Siyempre, mapapasip-sip ako. Hindi ko. Cheers na lang. I'm just hearing it. Thank you. Siyempre, mapapasip-sip ako kasi or from her nilagay mo ako season, dito. love ko si Hannah Beshi. I just sige feel pa. energy.
O hindi, parang talagang sa sa drag community, isa to sa mga game. Yan lang ba? More pa. Ano ba? More pa, dagdagan pa. Dami ko sinasabi sa'yo. Nakakatawa siya sa season niya. Magaling din to mag-perform. At saka the level of drag, I love it. From brigading na yan, Diba? Sige, yun yung bragging rights na gusto ko. Okay. Ano? Talaga? Ano tong episode to? Anong, binuli niya ako? Oo. Tinan mo, hindi ka nanonood. Nanood ako, promise. Nakalimutan mo lang. Ang dami Alam kasi. ko ang suot ni Marina nga nun, yung may parang rhinestone na mesh. Tapos si Gigi Era naka-pink siya na feathers. Di ba naalala ko? Hindi talaga excellent to sa sa season niya. I Thank love you. it. Anong top ka nga ulit? Ha? Anong top ka? Hindi, okay lang yun. Totoo naman ako, top 6. Ikaw? Ay, ano nga ako? Top 6. O, diba? Ay, save ka, very brigading. Aray, gago. May rewatch ka ba? Wala. Ako din, wala. Ay, save ka ba lagi? Save di ba lang? Ay, bakit? Bakit? Ang hirap bakit? maging safe, ha? Oo, may show siya. Kala nyo, ha? Okay, mag-uwa na tayo. Let's go on with the next photo or video. Say mo, girl. Tagal naman nun. Ay, ano yan? Nung premiere ng Drag Race, ito pala yung jowa ko. Nandiyan ako yan. Nakita ko Totoo yan ba? kung gaano siya ka-supportive sa'yo. Grabe. Ano pangalan ng part? Hindi totoo. Ano pangalan niya? Kevin si din, di ba? Chico. Chico. Anong din, Kevin? iba, Si Kevin na nga lang. Okay. That's Chico. Si Chico yung pangalan niya. Tapos, nung time na to, sinamahan niya ako sa premiere. Tapos, wala lang kasi gusto ko na, ito kasi sinasabi ko sa kanya, every time na may mga shows ako na like super big for my career or for me, dapat kasama siya. Gano'n na kayo katagal? 8 years. Wala. Kung 26 ka, minus 8 years, 18. 18. Oo. Oh my God. So, 18 kami, college pa kami magka-jowa. Ay, magka-jowa. Magjowa. Tapos, ayun, like, happy naman ako, in fairness, sa 8 years. Talaga? Oo. That's nice. At saka parehas kayo ng line of work, di ba? Pa-creatives din. Yung jowa ko naman, like, yung line of work niya is creatives din, graphic designer, creative director siya ngayon ng isang brand. I love it. Tapos, ayun, parang kaya din siguro nag-click kami kasi parang pareho kami creative, pareho kami ng mga gusto in life. Taga CGY din siya. Oo, taga CGY din siya. So kung siya ay isang appliance, isang pangmalakasang appliance, ano siya? For me, kasi suot ko na siya electric fan. Lahat ng klase ng electric fan. Ceiling fan, stand fan, aircon, lahat. Ay, aircon na nga lang. Aircon. Kasi nakakapagpalamig. Oo, nakakapagpalamig ng So, ayun. Ito kasi kwento niyan, like, nung naging crush ko siya kasi ang cool niya dati. Ay, cool niya. Like, oh my God, ang creative naman nito. Tapos, dati, EIC siya ng yearbook nila sa kabilang school. Tapos, Halloween na naalala ko, sabi ko sa friend ko, crush ako sa kabilang school. Barkada ng friend namin. Sabi niya, what if i-chat mo? Sabi ko, ayoko. Sabi niya, sige, lasingin kita para ma-chat mo. Tapos, nung nalasing na ako, chinat ko siya. Sabi ko, hi, I think you're cool. Oy, alam mo, mas gusto kong gamitin yung I think you're cool than I think you're cute. Yeah. Di ba parang mas cool yung cool? Oo, wala lang. Naisip ko lang nung time na yun. Parang, hi, I mas think you're cool. Cool. Tapos, nakakatawa pa niyan, 1 week na kami magka-chat. Tapos sabi ko, hindi mo ba akong aayain mag-date? Advance. Like, saan naman papunta to? Doon ako papunta. Sabi ko, hindi mo ba aayain mag-date? Tapos, nung after no, nag-date kami, ang una niya pang gusto, mga coffee shop. So sabi ko, ano gusto mo? Ayoko ng coffee shop, papaka-boring. Ano gusto mo? Sabi ko, what if mag-inuman tayo? Oo nga naman, pag coffee shop, lo-fi. Alam mo, nakakatawa nun kasi mag-inuman tayo. Sabi ng mga barkada niya, hala, pag may alak, may balak. So wala naman talaga. Like, gusto ko lang ng confidence boost. Tapos, ano nangyari? Ayun. Wala nangyari nung araw na yon. Yung parang
Wala lang, hinatid niya ako pa uwi. Ganon. Ah. Ay, college yung atake. Yung parang, Very baby girl ka baby pa girl, nun. yes. I love it. Okay, let's go on. The next photo, Hanabeshi. Same on. Noong November 28, 2020, 4 years ago, the Budgetarian and Rest House, a mix of industrial and tropical elements, bare concrete, and Amakan Eme. Ha, ha, ha. Nakapagpagawa ka ng bahay. Hindi. Nangalungkat talaga kayo ng mga Facebook ko, ha? Oo, ang cute naman. Like, at yun yung, like, kasi Arky ako dati, di ba? Tapos, Ayun, hindi na? Arky pa rin. Okay. Oo, like, nagbabayad pa rin ako ng mga juice sa Arky kasi, ayun. Tapos, May bayad? Oo, like, every year, magre-renew ka ng membership mo sa org. Tapos, noong time isa yan sa mga racket ko dati na nakakuha ko na mag-design ng rest house. Tapos, rest house ang atake. Tapos, wala nakakamiss yung maging Arky. Pero, alam mo yun, yung parang, ang dami kasi natanong, babalik ka ba mag-Arky? Ganun. Sabi ko, like, wala pa. Like, at this point, kasi ako na tao, like, I'm a moment person. Alam mo yun, yung parang... Ano ibig sabihin ng mobile person? Moment? Ano? Moment. Ano ibig sabihin ng moment? Ang mobile person, cellphone siya. Hindi mo, akala ko mobile person yung... Ano ba? Mobile? Nomad din nasa isip ko. Nomad person. Ang mobile person, cellphone siya. Okay, Ano yung moment person, yung parang you just love to live in the moment. Like, same. So like what excites you right now is what you love to do. Yes. Diba? I love it. So like maganon ako. So like right now what excites me is drag. Like yes, I love this art form. Like, I love performing. I love meeting people. I love creating looks. So parang, as of now, yun yung gusto ko. Hindi naman sinasabi na hindi ko gusto yung Arky. Pero, like, mas gusto ko right now yung drag. Okay, like, so kung anong klase ng appliance yung version ng life mo as an architect. Sige. For me, pressure cooker. Bakit? Oo nga, kasi like, the life of being, my life as an Arky student, as an architect, sobrang pressure cooker environment siya. Yung parang, oh my God, ang hirap ng lahat. Kailangan ko makalabas ng ganitong outputs. So, ganun siya. Like, baka yun yung, kaya gusto ko yung drag. Kasi yung drag, though medyo pressure cooker siya, mas laid back siya. Oo. Kasi sa Arky, medyo may, sobrang strict niya in terms of everything. Kailangan lahat kalkulado. Oo, lahat kalkulado. Ang daming mga rules na kailangang sundin. Sa drag kasi walang rules eh. Yeah. Like you can do everything, you can do anything. So kaya mas gusto ko siya right now. Right now. Pero babalik ka pa rin sa pag-architecture. Of course. Like, wait, ano ka ba? Are you licensed? Yes! License ako. Congratulations! Diba? Di ako nag-eme-eme. Okay, let's go on the next one. Hanabeshi's... Is it a deal or a noodle? On the runway, wow, ako si Hannah oh my Beshi God. with instant ramen. Letting you instant Ano ba to? You served some of the most iconic runway looks ng season 2. Thank you. Anong look Sinabi mo rin last year that you were super sad sa reaction ng mga tao. So overall performance mo in the show. Oo. Dapat mas better yung placement mo. Anong masabi mo dyan? 1 year after looking at that. I love that. Totoo, thank you. Kasi diba fringe runway pero noodles. Oo. For me, ano siya? Ano bang appliances? Panty maker. Kasi wala akong panty, no? I mean, eto kasi yan. Girls, may panty ako pero nude lang. Oo, like hindi ko naman kasi ito kasi kwento na naman. Hashtag ito ang kwento niyan. Ang kwento niya. Kasi ang kwento niyan, like ginagawa namin yun ng mga sisters ko, nakalimutan talaga namin yung panty. Sabi niya, ay bakla magtahi ka na lang ng panty doon sa Drag Race. Saka okay, kaya ko naman. Tapos hindi ko in-expect na wala pala akong time gumawa. Kasi sobrang pressure, ang daming nangyayari. So nawawala siya sa isip ko. So kaya hindi ko siya nagawa ng panty. Actually may fabric na talaga para pang panty. Yung fabric na panty ng yellow, yun ang ginawa kong turban doon sa episode 4. So nagamit, sayang. Nagamit siya in fairness. So, kaya wala lang akong panty. Yun lang. Yung parang, and I'm very thankful actually na ang dami nakaka-appreciate tong look na yon. Like, actually ako parang,
I don't know, parang hindi ko siya, like, yung episode na yan, isa sa mga episode na nag-cringe ako sa sarili ko. Bakit? Wala lang, parang, kasi nalulungkot ako tignan yung sarili ko na, ay, naniliit siya. Yung parang, actually, nung first episode ng Drag Race Philippines, naniliit ako sa sarili ko. Yung parang, oh my God, kasama ko yung mga Manila Girls, yung mga pinapanood ko dati. Tapos, ako lang to, ganun. Actually, umiyak ako nun eh. Hindi lang siya na-air, pero, yun lang, parang medyo nakakalungkot lang siya panoorin sa akin. Oo. Wala lang, lungkot tuloy. Aww. Huhu. Nakakalungkot. Ganun siya. Wag ganun, Hana. Pero, like, wow. Bakit? Wag ganun. Sabi lang, wag ganun. Hindi, for me, pero ngayon, kadiri naman kayo. Hindi, kasi, or what if money? Hana give, I can, give Hana money. Ganun lang sabihin nyo. Wait, ang dami na nating viewers. Oh! Nagpas 1,000. 1,400. Thank you, Supergirl 1,000. din. Sino yan? Thank you, Ate Leah. Ay, mag-cheers Leah, muna thank tayo. you. Wala na I think alam. we're down to our last photo. Oh. Very important tong photo na to. Ano? Mama ko. Ano ba pa nga? Ano bang... Mami mo yan? Oo. Hindi, Ilan taon na siya? Parang ito yung mama ko, tas ako to. Parang ang bata niya pa. Ilan taon na siya? Actually, bagets pa siya ng very 40-something. Oo, bata pa yun. Oo. 45? Kamusta siya? Actually yung ngayon, ang sobrang cute ng nanay ko kasi like, hindi ko siya in-expect na mag-aabot siya ng ganitong level na sobrang Closeness. Oo. Like, dati kasi parang close kami pero may certain level of yung parang ganon. Yeah. Yung parang medyo may tinatago ako sa'yo. Pero ngayon, sobrang cute niya. Tapos, actually, avid fan na siya ng Drag Race, eh. Of course, lahat ng family natin avid fan ng Drag Race. Tsaka yun nang sabi sa akin, oy, paano nga ako ng HBO Go mo? Manonood ako ng Drag Race Season 3. Ganon siya. Tapos wala lang. So, at sobrang cute na, like, kung tatanungin mo yung Hana Beshi na 15 years old, kung ma-imagine mo ba to na magiging ganito yung nanay mo, hindi. Hindi ko siya ma-imagine. Kamusta yung relationship niyo after Drag Race? After Drag Race, sobrang naging close kami. Sobrang mas naging open kami na walang tinatago sa isa't isa. Yun yung atake. I love it. Kasi parang nung una, ang daming mong worries and fears sa show na parang mapapanood to ng magulang ko, ng pamilya ko, and everything that happened. Kamusta kayo ni Didi Holiday? Kami ni Didi Holiday. Actually guys, like, sasabihin ko na lang to ulit na wag nyo na siyang i-hate. Nakawawa naman si Bakla. Nakuha pa rin ba si Mama Didi? Like, nag-sorry naman na si Didi sa akin. Actually, si Didi, nag-sorry siya sa nanay ko. Talaga? Oo. Like, nag-meet sila? Nag-air yung episode, sabi niya, Hana, can I say sorry to your mother? Sabi ko, go! Sabi ko, tapos nag-send siya ng message sa nanay ko. Ang ginawa ng nanay ko, holo, nung sasagot ko dito. Sabi niya, walang eme. Walang eme. Sabi niya, anong sasagot ko? Sabi ko, ikaw na bahala. Ano bang feel mo? Ano bang nararamdaman mo? Tapos nag-construct siya ng message. Tapos nag-message siya, English si bakla, ay nanay ko. Tapos sabi niya, pakorek nga ako ng grammar. Oo, sabi ko, like, kahit mali-mali yung grammar, basta kung ano yung gusto mong sabihin, go na yan, okay na yan. Tapos ayun, parang after nun, sabi niya kay Didi, like, nang binasa ko, sabi niya na napatawad niya si Didi, lahat doon ng mga tao may, nakakagawa ng, like, mga mistakes, and yung pagkakamali na yun, alam niya naman daw na hindi niya sinasadya. Yun ang sinabi niya. Tapos, ang sabi ng nanay ko sa akin, sabi niya sa akin, lesson learned mo na to na, like, huwag ka masyadong mag-trust sa mga tao ng ganun kabilis. Oo. Like, I mean, there's nothing wrong with trusting people. Pero, yun nga, like, nung time kasi na yun, yung parang, ay, girta lang kami saglit nagkakilala. Tapos, ayun, nag-trust na ako agad sa kanya. Pero, mali ba ako doon kung nag-trust ako? Pero, yun nga, yun lang ang sinabi niya sa akin. Na may mga tao, may mga parts talaga ng buhay mo na hindi for public consuming. Yes. Or for other people that you don't really trust. So, ayun lang.
Yun lang ang naano niya sa akin. Sobrang cute kasi sobrang kinabahan ako na, oh my God, anong sasabihin ng nanay ko? Sinabi niya lang sa akin na sobrang comforting para sa akin na mahal niya daw ako, ganon. Wala siya pala. Mama knows best. Mama knows best. Thank you so much, Hannah Beshi. Yes, thank you so much, Brigiding. For sharing that. Let's proceed na agad to our next game called Speed Dial. Speed dial! Ay, alam ko Alam to. mo to? Oo. Okay, so meron ka lang tatawagan na any Sino from your kayo? friends list na active ngayon, ipaprank call natin sila. Sige, So I'm sige, sure sige. basic Sige, lang sa phone ito, okay? So, Tatanggal ako ng gloves. ikaw na bahalang pumili kung sino sa tingin mo yung dapat ating tawagan. Yung kilala naman sana namin. Baka naman tawagan mo yung best friend mo. Tawagan kayong best friend ko sa high school. Charot. Pwede. Ay, hindi. Alam na ni Kiana to. Iba na, kung iba. magkaka-video. Ayan, ikaw bahala pumili ng scenario na gusto mo, ha? Mangungutang tayo kunyari ng 50K. Parang masyadong maliit yung 50K, no? Sige, lakas. Di ka, wag na, naisip ko sana si Ari, pero may utang pa ako sa kanya, so wag na lang. Ano nga yung isa? My gosh. Si Ovi Kant. Ay, sige. Uy, pero ang tanong ka, baka iba yung time zone nila ngayon. Kaya nga eh. Baka di pa siya, what if si Jiggly? Ay, sige. Sige. Hello, kakaba naman. Iparinig mo lang yung ano niya ha, yung mic. Sige. Kami kayo. Ulo, sumasagot. Ate. Hi. Kumusta Yeah. ka? Okay lang. Kumusta yung paa mo? Bakit? Sa sapatos mo. Kumusta yung sapatos mo? Kumusta yung sapatos mo? Okay pa ba? Ang ina mo. Wait lang. Alikado kayo ha? Ate, may tanong ako. Kasi may problema ako ngayon. Anong nangyari, Diyos ko? Ulo, nakakahiya sabihin. Pwede ba akong mangutang? Pwede ba akong mangutang? Wala nga rin ako. May utang na ako kay Sige, sinabi mo. Ha? Pwede ba akong pwede ka bang mag-video call nga? Ay, wag na nga lang. Ano? Wala. Yung 50K. Uy! Ayaw mo akong pautangin. Sige, okay lang. Wag na nga lang. Ate Jiggly. Pwede ka bang, sige, wag na lang yung 50K. Sige na. Ate Jiggly, wag na lang yung 50K. Isa na lang na favor. Ano? Mag-hi ka na nga lang kay Brigiding. Hi ate, nasa the brand ka. Madamot ka ha. Madamot ka. Sarantado kayo dalawa. Ay na girl. Philippines walang gumaga ang matira. Hi ate! Hello. Hina! Ay ate! Kasi may challenge si Brigiding sa akin na prank call. Nakalagay kasi dito, pautang 50K, hindi mo ko pa pautangin. Kasi ang sabi, eto na lang, magsabi ka, kamusta yung sapatos mo? Tawag. Ano lang yung ako, Diyos ko. Anong masasabi mo sa buong Pilipinas na natatawa, naaawa sa sapatos mo? Go! Okay lang na naawa sila. T-shirt na lahat naman yung sapatos ko. Wala akong pakialam. I love it! I love you. Ate! Bye-bye! Dahil tinatanggal ko kagad. Dami mo sinasabi. Sige na nga. Baka maano pa tayo. Bye-bye na. Bye-bye. Airtime ha. Airtime. Oo, ang tanong natin, hindi kumusta yung paa ni Jiggly, kumusta yung sapatos Oo. na tinapakan ni Jiggly. Tas ang sagot, hindi niya ako pauutangin. What if kailangan ko ng pera? Ako na lang ang tawagan mo. Wow! Sige. Ay, prank call tayo ulit.
Sige, si Brigading. Oh, last namin. Pwede ka pang tawagan. Si Brigading. Totohanin na. Sige, isa what if? Last na lang. Ang dami nyo, ha? Alam ko na. Ano pangalan ni Shawarma? Ay, online si Shawarma. Online si Shawarma, guys. Hello? Yes? Shawarma, Yes? kung tatanungin kita, close ba tayo ngayon? Mm, in the scale of 10, maybe 2. Why? Alam mo namang sobrang random na nagtawag ako sa'yo, pero tinawagan kita kasi ang daming ang nagbabash sa akin. Bakit? So tinawagan kita kasi ang daming din nagbabash sa'yo. Ano yan? Anong sasabihin ko dito? Bakit ibabash ako? For example, di ba sinabihan ako na mas magaling daw si Kiana sa akin. Anong sasagot ko dun? Totoo naman ah. Ay! Ala! Talaga naman. Totoo naman eh. Wow. Kasi sobrang random, di ba? Mangungutang sana ako ng 50K sa'yo. Ulitin nga natin. Hi ka naman, sis. Hi, Shawarma. Hello, Brigadine. Hello, She. Love you. See you soon. Kinakausap mo pala ang kambal ko ngayon. Makakambal kayong tatlo. Wala lang. Bye na nga. Sige na, bye na. Bye-bye. Thank you, Shawarma. Si Shawarma talaga unbothered din eh, no? Mama Pao. Tinawagan si Mama Pao. Ang daming tinawagan. Totoo naman daw kasi. Mas magaling daw si Kaya. Payag ka ba? Okay lang. Ano? De, okay lang sa akin na sabihin nila na mas magaling si Kiana sa akin. But it's not true. De, mas magaling talaga siya. Like, Opinion lang naman nila yun eh. Oo, like, marami junk, inggitera. Mga laitera. Pero for me, like, iba-iba naman tayo ng strengths and weaknesses. Iba tayo ng brand. Iba tayo ng, kung saan ka magaling, bakit magaling ba si Kiana ng patawa? Hindi naman, di ba? Bakit magaling ba si Kiana mag-prank call? Char lang. Pero yun nga. Wow, may ano ko ulit. So, Okay, I think let's go and proceed to our next set sige, of what's the questions. next? Eto na. Kaya mo ba to? Mag-cheers nga muna tayo. Pwede ako manghingi ng konti Go, kasi kuha ka. sa'yo lang nire-refill nila eh. Medyo nagsiselos na ako. Cheers! Cheers! Uy, ang sweet. Nagbasa Ang tuloy ako ng nice ni notification. Hanabeshi. I like Hanabeshi. Kung you like me, give me money. Invite mo ko doon sa housewarming mo. Punta ako. Sige. Okay, game. This time around, yung mga questions natin, makakatulong sa mga communisens para makilala ka pa ng mas malalim. Sige, At kung ano ba ang story behind ng iyong one-of-a-kind brand. We learned. Ano yun? Number one. Question number one. We learned from your meet and greet. Oh no, not meet and greet. Meet the Queens. We learned from your Meet the Queens video that you started doing drag with your friends. Kwento mo naman sa amin kung paano mo nasimulan yung mga kaganapan sa G-Spot. Oh. Yan yung bar ninyo dun, di ba? Oo. Hindi siya bar. Like, para siyang... paano ko ba siya sasabihin? Parang kami nag-o-organize ng events. Yun yung pangalan. Oh. Paano ko ba siya na-start? Uy, kwento ko na lang sa inyo. Alam mo ba dati, nagdadrag kami sa kalsada lang. Totoo? O naglalakad-lakad kami, rampa-rampa, yung feel. Pero like show talaga. Nung una, hindi. Yung parang, rampa lang tayo, bakla. Gano'n. Yung atake na din today is, ganito, ganyan. May theme pa kami. Ang theme na din today is Halloween. Tapos, magka-crush lang kami ng mga straight parties. Yung parang, di ba may mga straight na bars? Pupunta kami, sasayaw-sayaw kami. Teka lang. May magpapapicture sa amin na mga nanay. Sabi, uy, ang ganda ng damit mo. Gusto kong pagaya para sa Mr. and Miss ng anak ko. May mga gano'n. Tapos,
So ever since then, ikaw talaga yung nag-pioneer. Masasabi mo na isa ka sa mga nag-pioneer ng drag sa CGY? For me, hindi ko naman anuhin na meron naman drag queens sa amin. Like, iba yung drag... Kasi sabi nga ito ni Morgana, iba yung drag queen sa amin yung tawag showgaze. Yes, yes. Nabutan ko pa yung mga ganyan. Showgaze ang tawag sa amin. Hindi drag queens yung tawag. Sila yung mga nagpo-perform sa barangay. Hindi ko naman inaano nyo na mas nauna ako sa kanila. Pero like in terms of nagpo-perform sa bar, nagpo-perform na yung parang alam natin na drag ngayon, masasabi ko na kami yung nag-pioneer. Oo. Through Drag Race din to kasi napanood mo yung mga Drag Race US and everything. Pero nagsimula kami before Drag Race Philippines pa. Tapos, pero dahil din sa Drag Race. Kasi fantasy natin yun, di ba? Yung parang, ay, bar, gano'n. Rain na tayo. Nang gaya-gaya lang kami. Tapos, yung mga ano ko. Hindi ako nalasing na umakit lang yung ano. Yan. Tapos ayun, parang doon siya nagsimula. Ano yung tanong doon? Then, ayun, doon siya nagsimula. Then, parang nagkaroon ng House of La Fea. Ang House of La Fea, ano lang siya, nagsimula siya sa Halloween. Yung Halloween party, tapos, gawa tayo ng house, kineso. Tapos ayun, doon siya. Yung G-Spot naman, yung nag-event lang kami, like, invento ng drag show, ganun. Tapos, actually, akalain mo, like from 200, ay parang 150 packs na napuno namin. Nakaabot kami ng like, umabot kami ng 1,000 packs. Ng isang event? Oo. Wow. Halloween yon. Tapos sobrang proud kami doon na umabot kami ng 100 people. Uy, bongga yun! Yun yung event na sumali si Kiana. Yung mga napakontest kami. I love it. Mother ka pala ng CGY eh. Hindi naman mother. Yung parang, ayoko i-claim yun eh. Kasi, like, wala lang. Parang gusto ko lang na, basta, di ako mothered lang. Pero nung Meet the Queens na also na-mention mo na parang, your type of brand is big, bold, beautiful with a touch of camp. Yes. Sa tingin mo na ipakita mo naman yung buong branding na yun sa buong season ng season 2? For me, yes. Kasi, like, let's say big, like, gusto ko na lagi na malaki. Pero hindi, nainggit lang ako kay Bernie kasi mas malaki yung mga tabit niya. Pero, like, in terms of, like, yung charisma, yung gano'n. Like, gano'n ka-big yung atake. Big, bold hubad. Ay, ano? Hindi. Like, bold, like, in terms of yung parang very bold. Bold, right? In your face. Yung parang may X factor. Yes. May ganon. So parang gusto ko may ganon. And then, beautiful, konti. You're beautiful. Salamat. Oo, ang ganda ng skin mo. Ang ganda ng skin mo. Oh, thank you Sige na nga. Yung pagka ano niya sa akin, palakas lagi. Bakit malakas yun? Hindi. Ang beautiful si Hannabelle, she in and out of drag. Yes. Thank you po! Then, bold and beautiful with a touch of camp. Actually, yes. Nagawa ko yun na touch of camp, pero feel ko mas na-exceed ko pa siya na very campy talaga yung atake. Actually, yun yung gusto ko yung parang, like, kung makasali man ako again, gusto ko na super OA camp. Like big, bold, and beautiful with super OA camp. Ganon. Bigger and better. Yes. Oh. Pero alam mo, ang bongga ng representation mo sa CDO and sa Provincial Queens from Lady Morgana, ikaw yung sa season 2, ang daming na-inspire ng mga Provincial Queens na makipagsapalaran dito sa Manila, makisali din sa mga drag cartel, talagang mabiyahe sila from Baguio. Ano yung mga significant changes sa CDO na lang? Sige, para at least very close to your heart. For from me, Drag Race Philippines. Dahil sa Drag Race, like for me, nagugulat ako may mga pumupuntang taga-ibang lugar sa CDO para manood ng drag shows. Talagang pinupuntahan ka? Minsan may nagchat-chat, hindi. Pinupuntahan yung mga sisters ko na nasa-show. Okay, Nagchat sa akin, hi Hana, saan yung drag bar sa CDO? Sabi ko, eto, ganyan nga, Superstar, KTV, ganyan. Pumupunta sa tapos hindi sila na-disappoint. Yung parang, oh my God, ito pa rin sinasabi ni Hana na CDO drag, gano'n. So, sobrang yun yung isa sa and then for me mas nakikilala na yung CDO drag like ang dami nang nakaka-recognize ng drag namin. Oo. I think hindi nga lang sa CDO drag sa buong parte ng Pilipinas, Yes. mas na-embrace natin na parang
hindi porket Manila Queens yun lang yung magagaling. Oo. Pero mas na-appreciate natin yung level of artistry and excellence Totoo. ng mga provincial queens sa Davao, sa Oo. Baguio, sa Actually, CDO. Pwede ko bang sabihin na sana sa next seasons ng Drag Race Philippines may kahit kalahati ng cast regional queens or provincial queens kasi like for example sa season 3 si Kiana and Yudipota pero ang sobrang lakas ng na ipapakita nilang star power, 'di ba? And what more if we showcase more, 'di ba? Yeah. Hindi, tsaka iba yung atake talaga. Oo. Iba yung grit, iba yung giggle sa pagpa-perform, iba yung level ng gustong patunayan, which I love. I love it. I love. I love Palapakan it. natin ang ating mga regional queens, provincial queens. Pinagtatalunan pa rin yan hanggang season 3. Oo, actually. Kaya maraming salamat sa mga nagtatanggol sa mga provincial queens. Yung mga nanonood sa mga provinces, please support niyo yung mga provincial queens. Huwag nating supportahan limited to porque nag-drag race na. Yung mga nagpe-perform right in front of you. True. Yan yung mga supportahan ninyo. Congratulations. Thank you, Supergirl team. Thank you, Supergirl. Maraming Ito salamat. pala, like, yung mga Ru girls na tinitingala ninyo, na pinapanood nyo on TV. Ano yan? Nagsimula yan bilang local girls. True. Diba? So kung pupunta kayo sa bars at nagsusupport kayo ng mga local drag sa lugar ninyo, you're maybe supporting the next winner of Drag Race Philippines. Or, kasi meron ding kasi sa local drag, meron silang fresh take in drag lagi. Ito yung pansin ko, like pumupunta ako ng iba't ibang lugar, sunod ako ng drag show, iba't iba yung atake. Diba? Napansin mo din yan? Oo, napansin ko yun. Oo. Like for example, Rapture, may... Bakit kayo Sige tumatawa? Brigiting! Hindi, totoo. Napansin ko din yun na parang, kasi recently, I was in Baguio. Nag-perform ako, di ba? Nakapag-perform ka na sa Baguio, yung Hive Bar. Hindi, gusto ko na I love it. Ang saya doon. Gusto ko mag-perform doon. Promise. Ang saya doon. Gusto ko yung performance doon sa yung mga artists sa Baguio. Tapos talagang lahat sila gigil na gigil to prove themselves that they're very worthy of support and love. Yeah. Especially hindi na nga ng mga Manila Queens na nagpupunta or ng mga tao na from Manila nagpupunta sa Baguio, but from people who's residing in Baguio. True. Diba? Gusto ko ding sabihin na sa CDO, sobrang kinikilig ako kasi may isang, parang taga Manila siya, tapos nag-build siya ng business sa CDO, tapos drag fan siya, tapos nag-build siya ng parang restaurant, and then nag-start siya ng drag brunch sa CDO. Tapos sabi niya sa sister ko, kinuha niya yung mga sisters ko, sabi niya, sobrang kinilig ako nung sinabi na, you don't have to worry if you would sell tickets or not. I just want to support you girls. Oo, sobrang kinilig ako sa fact na hindi kailangan ng mga girls na mag-prove na, okay, kailangan nyo akong panoorin, kailangan nyo akong ganito-ganitohin, kailangan nyo akong support. Kasi gusto nyo lang mag-support. Gusto nyo lang mabigyan ng platform yung mga girls. Kasi doon naman talaga nagsisimula eh. When you believe in someone, tapos parang pag may mag-support sa kanya, lalago siya. Diba? Yun lang masasabi ko. Wow! O hindi, tsaka dadagdagan ko pa ha. Hindi, ang importante ng support talaga, promise. Kasi lalo ako kapag may mga nagre-reach out sa akin ng mga businesses na gusto nila magkaroon ng drag brunch, go, i-push ninyo yan. Ituloy nyo yan. More platform, more visibility, mas maraming business, hindi lang for drag artists, but for yung mga hairstylists. Totoo. Costume designers. Totoo. Yung mga gumagawa ng mga accessories natin. Lahat yan nabibigyan ng trabaho. So, dapat mas i-uplift natin yung buong community natin. Totoo. Hindi yung dapat, sa akin lang tong racket, sa akin lang tong business na to. Hindi dapat ganun eh. Di ba? Sharing is caring. We are a very small industry na dapat kina-cultivate natin. Like, usapang lasing. Di ba? Totoo yun eh. Totoo nga, like para sa akin din, gusto ko pasalamatan yung mga brands na nagsusupport ng queer artists. True, isa pa yan. Like, gusto ko pasalamatan yung mga companies na gano'n kasi bihira lang yun eh. Alam mo, like, for example, ako, may nakukuha akong brands. Kahit manababash ako ng mga homophobic sa comment section, sinusuportahan pa rin nila ako kasi they believe in my talent. For example, itong Kumu. Syempre, sell out tayo. Kumu! Grabe! Bakit? Di ba kasi before, naalam lang natin yung Kumu sa mga content creators, ganyan-ganyan. Tapos,
tulad ng mga shows na to na, ay, drag queens, pwede palang mag ganito-ganito. Diba? Hindi lang sila pang bar. Ayun. Wala lang. Next show din ako I love it. I love it. Charot lang. Okay, quick reminder lang that our first 10 gifters that will spend a minimum of 20,000 Kumu coins for tonight will get a chance to watch Brigading the Brand live here sa studio ng Kumu HQ sa ating next episode. May free meet and greet din yan, photos with all of us. May free shots and drinks and food and all of that fun here. So please, ibagsak mo na yan, Supergirl Tin, at sumama ka na dito next time. Okay. Totoo yan. Sobrang saya dito sa, yes! What if pa kaya kung ito, kayo ang andito at wala kayo sa cellphone ninyo? Totoo nga. Okay. Nasa last segment na tayo, Hana Beshi. Segment. Game, ito na. It's called I'm Just Staring It. Sasagutin mo yung tanong or tumagay. Naubos na Hindi, yung gawin na ako. lang natin. Sasagutin niya yung tanong at saka tatagay siya. Sige, okay lang. Diba? Para palaseng ng palaseng. Tapos kung ayaw mong sagutin yung tanong, pwedeng mag-walk out. Sige, Para mas dramatic. Sige. Diba? Munti ka na mag-walk out, diba, sa season mo? Hindi, si Ovi yun. Charot lang. Si Obi pala yan. Okay, game. Ready ka na? Okay, pag-prepare lang natin yung drinks. Maraming salamat muna sa lahat ng nanonood sa atin. We are almost 1,500. Yes! Imagine mo, meron 1,500 people na nanonood sa atin. Oo, Bongga na yun, Oo, te. Kung iisipin mo, Kasi di ba sa shows natin, siguro sa isang Baxilog or sa isang Apotheca show, there's like 100 people, 150 people, and now there's 1,500 people. Dami nun! Thank you guys so much. Ana Beshi, alam mo, sobrang enjoy ka kasama. Ang kulit mo, no? Oo, thank you. Masaya, Yes, I love Hana too. Ay, char. masaya si Hana. Ano siya, positive lang yung energy. Yes, thank you. Ang taray mo, no? I love it. Okay. Bakit? Gusto ko yung comment ni taray mo, no? I love it. Okay. Sinong favorite mong Drag Race Philippine winner? Dalawa pa lang yan. Precious Paula Nicole or Captivating Cat Cat? Okay. Season ko siya, Captivating Cat Cat. Okay. The boat is sinking at nakasakay ang BBC at Divine Divas. Meron ka lang tatlong isasalba. Ay, BBC. Ay, sorry. BBC. Namali. BBC. Oo, akala mo mag-member ka na sa amin. Kasi akala ko sino ang itutulak. Sabi ko, Divine Divas. Okay, game. Pili ka, Arizona or Ovican? Hello! Aminom ako. Close ka talaga sa kanila, no? Kasi may racket kami lang. Deserve din yung isa't isa kasi I see the friendship. Sige, ikaw. Vinyas are precious. Hana Beshi. Ano ka? Bakit? Baka sabi mo char lang. Hindi totoo. Iba-ibang level Oo. ka. Mahirap nga pumili sa mga sisters mo. Bakit? Kung papipiliin ka nanay or tatay mo, tapos sobrang close kayo. Di ba ang hirap? Ang hirap. Oo. Wag mo na lang ipaalam sa tatay mo na pinili mo yung nanay mo. So, wag mo na lang ipaalam kay... Okay. Sino sa season 3 queens ang pinaka-cute for you out of drag? Cute na gusto kong kurutin? Si John Pedeliaga. Actually, sobrang cute niya. Yan parang hindi mo i-expect din na mama siya. Divine? Okay. If you're gonna... Ay, walang reason? Hindi, totoo. Ay, sorry. Naniniwala na ako. Huwag ka na magdahilan. Nagkanda-gulo-gulo na. Hindi, huwag ka na magdahilan. Cute talaga si John Fideliaga. Sige, I love him. Okay, next question. Hindi na ako magdadahilan. Hindi, pwede naman. If given a chance, kung magkakaroon ka ng chance na sumali sa another Drag Race franchise, Drag Race Philippines or Drag Race International? International. Wow. Grabe. Okay, ang tanong, money or love? Love. Love or career?
Teka lang. Love. Okay. Who for you is the shadiest drag queen? Shadiest. Brigading. Big Kainis! Ba, serious yan? Or dahil nasa show lang tayo? Wala akong explanation eh. Hindi, pwede. Bakit? Ikaw nagsabi, di ba? Huwag ka na magdahilan. Ba? Hindi naman yata. Ako lang nagsisteer. I'm just staring it. Okay. Most inspirational drag queen for you? De. Brigading. Ito ba? I believe you. I believe you. I believe you. Sige na nga lang, I Brigading. believe you. And then for me, inspirational dragon si... Siyempre, yung idol ko, si Marina. Aww. We love Marina. I love Marina too. Wow! Anong masasabi mo kay Jiggly Caliente? One word. Maldita. Maldita. Okay. Thank you so much. Ana Beshi. Thank you so much, Ana Beshi. I love you. Nagkalang first time mamalasing ni Brigading dito. Uy, hindi ako lasing. Totoo? Oo, hindi. Normal lang to. Hindi, ang sarap mo kasi kasama. Ang sarap mo din, Brigading! Okay. Try lang. Hana Beshi. For sure, from your drag con, escapade and all that jazz, ano pa yung mga next naming dapat abangan sa'yo? Uy, may show kami bukas. Saan? Lubong, di na alam. Wow, di na alam. Ano? Global! Masa global Domination! Oo nga. Oy, supportahan natin si Evil Queen! Yes! Guess that. Oh my God! Go. Cue mo. Okay. Kasi ang dami. Excuse Siya me. makapag-relax. Okay. Ano, ang mga masasabi ko, follow nyo na lang ako sa mga social media ko. Hana_Beshi sa lahat ng mga kineso. And then, bigyan niyo ako ng pera at 0926-668-0004 sa aking Gcash. At mag-send pa kayo ng mga gifts dito sa Kuma! Thank you. Oy, maraming salamat. Thank you so much, Hana Beshi. Love. Maraming salamat for joining us in the show. I'm very, very proud of everything that you have done for yourself and for the Cagayan de Oro and sa buong Pilipinas. I'm so proud of you. I'm excited to see more from you. Thank you din, Briggs. I'm so proud of you too. I love you, girl. Maraming salamat. Thank you to Kumu and shout out to Drag Scene Stand Shout Hosting out! and House of Ding. Maraming salamat. Please don't forget to like, subscribe, and comment down below kung sino yung gusto nyo makita dito at kung may mga tanong kayo, anything about Drag Race, ang mga queens natin, kahit na hindi natin sila magiging guest dito, kung may tanong kayo, anything under the sun, sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. And please share this video so we can continue to inspire more people. Yes! Sobrang saya dito, guys. Ako na nagsasabi sa inyo. Always remember, darlings, drag is fun, drag is art. Kaya naman, let's champion creativity and diversity and inclusivity dahil naniniwala ako dahil deserve natin lahat na magkaroon ng freedom and platform to express ourselves without limitations. That's why we're here, Brigading the Brand. I agree. Brigading ding ding. I'll see you again next week only here on Brigading the Brand. The Brand.